Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ang landi, Doktor Pamandin, hindi na nahiya. Yan ang sinabi ni Doc Prado. Sasabihin na kaya niya sa lahat ang nakita niya? Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Abot Kamay na Pangarap. Napaka-intense nga ng mga kaganapan sa Abot Kamay na Pangarap. Sa sobrang awa ni Harry sa daddy niya, nagmakaawa siya kay Lynette. Ginawa niya ng paraan para hindi iwan ni Lynette itong si Carlos. Humingi siya ng favor na wag iwan si Doc Carlos. Pero tinanggihan ni Lynette ang favor ni Harry na wag umalis sa tabi ni Carlos dahil mas lalo lang mapapalala ang sitwasyon ni Carlos at baka umasa pa daw si Carlos na magkabalikan sila ni Lynette. Nainis si Harry. Hindi na alam ni Harry kung ano ang maitutulong niya sa daddy niya. Naawa si Lynette. Sinabi niya kay Harry na pag-iisipan niya at kailangan muna niyang itanong si Annalyn para alam ni Annalyn kung ano ang gagawin ni Lynette. Nag-aantay ng kasagutan si Harry kung papayag ba itong si Lynette sa favor niya. Samantala, nakita ni Doc Prado si Zoe at Dax. Nakita niya si Zoe at Dax na nagkayakap sa hallway. Nagtago si Doc Prado para hindi siya makita. Nasaksihan niya na totoo ang relasyon ng dalawa. Kaya naman na magsama-sama ang mga nurse at doktor sa lobby para magkwentuhan, nagparinig si Doc Prado. Pinaringgan niya si Zoe. Nagkwento siya tungkol sa nakita niya kay Zoe at Dax, pero hindi niya pinangalanan kung sino ang kinukwento niya. Nagtataka sila Annalyn kung sino ang tinutukoy ni Doc Prado dahil hindi pinangalanan ni Doc Prado ang doktor sa kwento niya. Sinabi ni Doc Prado na may mga doktor na immoral at nandun sa cubicle ng CR, nagme-make love. Dinescribe niya ang doktor na malandi. Naturingan pa naman daw na doktor. Nagulat sila kung sino ang tinutukoy ni Doc Prado. Nag-guilty naman si Zoe. Lumapit siya kay Doc Prado at sinampal niya si Doc Prado. Nagulat sila Annalyn sa ginawa ni Zoe. Na sinampal si Doc Prado, natawa naman si Doc Prado. Ininis niya lalo si Zoe. Tinanong niya si Zoe kung guilty ba ito. Tumanggi naman si Zoe. Nabigla lang daw siya sa sinabi ni Doc Prado. Tinanong siya ng ibang nurse kung siya ba ang tinutukoy ni Prado. Humindi si Zoe. Natawa naman si Doc Prado. Dahil sinungaling pa din daw si Zoe. Gulat na gulat pa din sila sa ginawa ni Zoe. Lalong-lalo na nga itong si Annalyn. Dahil si Annalyn ang totoong nakakaalam ng relasyon ni Dax at nitong si Zoe. Samantala, nag-usap si Annalyn at Lynette. Sinabi ni Lynette kay Annalyn ang gustong mangyari ni Harry. Na gusto ni Harry na wag umalis si Lynette sa tabi ng Daddy Carlos niya. Hindi naman pumayag si Annalyn sa gusto ni Harry. Dahil mapapahamak daw si Lynette. Pinagbawalan ni Annalyn si Lynette na bumisita kay Carlos. Dahil totoo naman daw na hindi nila alam kung ano ang kayang gawin ni Carlos sa kanila. Pero kahit ganun nga, ay inaalala pa din nga ni Lynette itong si Harry. Na paano na daw si Harry kung hindi niya aalagaan si Carlos at hindi niya susundin ang favor nitong si Harry. Dahil alam daw ni Lynette ang pinagdadaanan ni Harry. Kaya naawa siya para kay Harry. Dahil sa nangyayari sa daddy niyang si Carlos at sila Lynette na lang daw ang makakatulong kay Harry. Hindi pa rin pumayag si Annalyn sa gusto ni Lynette. Natulungan si Harry na magbantay o hindi umalis sa tabi ni Carlos itong si Lynette. Dahil alam niyang mapapahamak si Lynette kapag sumunod siya dito kay Harry. Dahil hindi nila alam kung ano ang nangyayari kay Carlos.
dahil nga nawawala na sa sarili itong si Carlos at baka kung ano nga ang gawin niya dito kay Lynette. Ayaw ni Annalyn na may mangyari pang masama sa mami niyang si Lynette dahil hindi niya mapapatawad ang sarili niya kapag may nangyaring masama kay Lynette. Kaya naman sinabi ni Annalyn na siya na lang ang kakausap kay Harry dahil siya na lang ang magbabantay dito kay Carlos dahil ayaw niyang mapahamak ang nanay niya na si Lynette. Kakausapin ni Annalyn si Harry na wag nang utusan si Lynette dahil alam naman na ang nangyari kay Lynette nung napasa kamay siya ni Carlos. At baka kung ano ang gawin ni Carlos dito kay Lynette, lalo pa at laging si Lynette ang hinahanap nitong si Carlos. Pinuntahan ni Annalyn si Harry. Kinausap niya ito tungkol sa daddy niyang si Carlos. Sinabi ni Annalyn kay Harry na hindi magagawa ni Lynette na bantayan at mag-stay sa tabi nitong si Carlos dahil hindi daw si Lynette ang makakatulong para gumaling ang kanyang daddy na si Carlos. Ang kailangan daw nitong si Carlos ay ang mga doktor na nagbabantay sa kanya dahil ito nga daw ay ang makakatulong para magamot ang daddy niya. Sumang-ayon naman itong si Harry dahil alam naman daw nitong si Harry na totoo ang sinasabi ni Annalyn na baka lumala lang ang sitwasyon na kinalalagyan nitong si Carlos. Natatakot lang daw si Harry na baka ikulong na ang daddy niya na may diferensya sa pag-iisip. Hindi niya daw alam kung ano ang kayang gawin nitong si Carlos sa loob ng kulungan kung sakaling ang ikulong na nga ng mga pulis itong si Carlos. Natatakot siya sa posibilidad na gawin itong si Carlos dahil nga wala ito sa katinuan. Ang gusto daw nitong si Harry ay magamot muna si Carlos bago niya pagbayaran ang lahat ng kasalanan niya sa batas. Kaya naman hindi rin mapakali itong si Annalyn kung paano niya nga matutulungan itong si Harry. Lalo na at kapag hindi niya nga ito natulungan si Harry ay magiging mukhang kawawa nga itong si Harry dahil wala siyang ibang kakampi kundi sila Lynette. Ang pamilya lang nila Lynette ang nagtsatsaga dito kay Harry dahil mas pinipili ng iba na hindi paniwalaan si Harry dahil baka daw kasabwat ito ng daddy niyang si Carlos. Samantala, nagkita si Zoe at si Nerissa. Nag-usap sila tungkol kay Dax. Nalaman ni Nerissa na kumakalat na ang chismis tungkol kay Zoe at kay Dax. Nalaman ni Nerissa na kumakalat na ang tungkol kay Zoe at Dax kaya pinagsabihan niya si Zoe. Na gusto ba daw ni Zoe na maging pulutan ng chismis sa Apex. Nagalit si Zoe kay Nerissa. Sinabihan niya si Nerissa na wag na siyang pakialaman dahil hindi siya ang mami ni Zoe. Sumagot naman si Nerissa. Sinabi ni Nerissa na oo, hindi ako ang mami mo. Pero nakikita ng mami mo ang mga ginagawa mo. At naiinis siya sa'yo. Nagulat si Zoe sa sinabi ni Nerissa. Lumakas tuloy ang kutob ni Zoe tungkol kay Moira. Na totoong buhay pa si Moira at may alam si Nerissa sa ginagawa ng mami niya. Dahil nadulas na daw si Nerissa sa sinasabi niya. Inusisa ni Zoe si Nerissa. Pinilit niyang paaminin si Nerissa sa mga sinabi niyang nakikita siya ng mami niyang si Moira sa mga ginagawa niya. Kaya naman nagpalusot itong si Nerissa na nakikita siya sa langit nitong si Moira. Ano kaya ang balak ni Doc Prado kay Zoe? Sasabihin kaya ni Doc Prado ang nakita niya? Aamin na kaya si Nerissa na may kinalaman siya sa pagkamatay nitong si Moira? O totoong buhay pa kaya itong si Moira? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan sa abot kamay na pangarap. Kung gusto nyo pa ng mga gantong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po. Got you!